Welcome back to my channel. This is again Dean, your tarot reader. And ang topic ng video natin, sino ang next romantic connection mo? So we have three groups. Group number 1, King of Wands. Group number 2, Sea Knight of Swords. And group number 3, the Strength card. So describe natin dito personality or character ng person na susunod mo na makakarelasyon. Ngayon, kasi general reading to so kung may karelasyon ka na, baka hindi to para sa pwede mo naman panoorin. Papagtila kita. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. Thank you din sa mga nag-comments sa mga nakaraang videos ko na sana gustuhan mo yung mga topics natin. And if gusto mo ng personal card reading, message mo na ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Thank you din sa nag-join sa Lalisa Superstars. Super na-appreciate ko kayong lahat. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Person, very energetic. Isa po sa unang card niya. So, isa siyang tao na hindi naman malikot. Hindi naman. More lang, parang dami niyang energy sa katawan. Pero hindi siya napapagod. Pero malakas ang katawan niya. So, makikita mo siya na dami niya nagagawa maghapon. Ang dami niyang mga activities. Parang very active siya na person. Yung active na person, pwede siyang pumunta sa sports. So, pwede siyang sporty na person or may sports talaga siya na nilalaro. Example lang ito, basketball. Example lang yun, Kung let's say, lalaking tinatanong mo, yung basketball, may pagka-sporty type of person siya. Or may siya sa outdoor activities. Tumakbo, pwede rin. Or gala lang talaga siya. Pwede isa siyang traveler. Isa siyang taong excited ma-discover yung maraming bagay sa mundo. Ano yung pinakamalakas na asset niya? Yung greatest strength ng person. Think ko magaling siya sa pag-build ng connection. Mabilis siyang magkaroon ng kaibigan. Kahit saan siya magpunta, madami siya nakikilala. Mabilis siya makapag-close sa tao. Magaan ang loob ng tao sa kanya. So magaling siya sa networking or pag sumali siya sa isang grupo, nilipas na nga time, nadami na talagang kaibigan niya. Think ko magaling siya sa collaboration, teamwork. Magaling din siya sa decision making. Meaning, pagawa siyang decision, pinag-isipan niya talaga mabuti. And may possibility din na kaya niyang pagsama-sama yung mga tao, marunong mag-connect sa tao talaga. Magaling siya mag-build ng connection. Lalo na siguro kung magmamature pa siya, like umedad pa siya, dadami lalo yung kakilala niya, pwede siya makapag-build ng community, grupo, samahan, kung ano man meaning nun. Tingin ko magaling siya sa people skills, yung kaya niyang makisama sa mga tao, nagtitiwala yung mga tao sa kanya. So kaya niya kunin yung tiwala ng mga tao dahil marunong siyang makibagay, makisama. So magaling siya sa pakikisama. So hindi ka mahirapan sa person kasi makikisama siya sa iyo Pakisamahan ka niya. Mararamdaman mo talaga yung support ng person. So yun yung pinaka-greatest skill niya. Magaling siya sa pag-build ng connection. Ano naman yung possible weakness niya? Kung magaling siya sa pakikisama sa mga tao, ano yung weakness ng person? I think kung weakness ng person is yung feeling na kasalanan niya. Like yung guilty feeling na yun na pag may nagawa siyang mali,
hard siya sa sarili niya. Iniipon niya talaga yung sa loob. Hindi siya makampante pag piling niya may galit sa kanyang tao. Or pag hindi siya kasundo ng mga tao. Possible weakness din niya yung feeling na left alone, yung maiwan siya or iwanan siya or maging outsider siya. Tingin ko may weakness siya sa isolation. Nahirapan siya mag-isa. Gusto niya lagi may kausap, may kasama. Tingin ko din nagkakastruggle siya sa comparison. Like, nako-compare niya yung ibang tao sa kanya or siya sa ibang tao. Yung feeling niya may kailangan siyang patunayan. So, yung weakness niya yung madali siya ma-insecure din. Madali siyang ma-trigger. Madali siyang makapil na mas angat sila kaysa sa akin. So, tingin ko meron siyang issue sa self-esteem. Hindi siya comfortable sa mga awayan, sa mga maingay, or sa mga toxic environment. So, kung nasa work siya, hindi niya kasundo yung mga ka-workmates niya. Possible mahirapan siya sa pagtatrabaho. Mas makapag-work siya na maayos kapag gusto niya yung ginagawa niya or kasundo niya yung mga taong kasama niya. Anong tingin sa kanya ng mga tao? Like, paano siya tinitingnan ng mga tao? Hindi ko nakita siya ng mga tao as young looking. Kung anong edad niya, pabataan mo pa. So, impression mga tao sa kanya, bata pa siya. Bata. Young looking. Kung lalaki, mukha siyang bata talaga sa edad niya. Kung babae, ganun din. So, impression mga tao sa kanya, curious siya, gusto niya matuto, gusto niyang mag-share ng impormasyon. Si Page of Swords kasi cartoon sa social media. So, possible, lagi din siyang chinecheck ng mga tao online. Lalo na kung meron siyang social media presence or active siya sa social media. Curious lang yung mga tao sa kanya. Like, taga saan kaya siya or ano kayong ginagawa sa buhay. Tingin ko lang, very attractive siyang person. Naturally curious yung mga tao sa kanya. Mas marami nakaka-crush sa kanya sa online. Possible. Baka ma-overthinking ka dito. Ang pag-itilak ito. Tingin ko lang kasi pag sa online siya, medyo attractive siya sa social media. Like, attractive siya pag nasa social media. So, possible photogenic din siya or kung di man photogenic, kung di man yan, wala kasi appeal niya sa picture lang or sa video. So, young looking, ma-appeal, and witty na person. Possible tinitingnan din siya matalino ng mga tao. And makulit. Ano yung emotional nature ng person? Like, anong masisense mo sa kanya pagdating sa pag-handle ng emosyon? Tingin ko hindi siya ganun ka taas nito eh. Kasi pakiramdam ko, may takot siya sa feeling vulnerable. So, kung ano man yung mga problema niya, sinasarili lang niya. For absurd ang card niya dito eh. So, kung may issue siya, tatahimik siya. So, kung may problem siya, nagdi-disconnect siya. So, like, kung may problem siya, hindi siya more active sa online, possible. Or, hindi mo siya makakausap. Eh, pakiramdam mo aloof ang person pag may problema. Silence yung panlaban niya sa loneliness or sa anumang bagay. Silence. So, pag galit siya, silent. Pag nagtatampo siya, silent. So, may nagdi-disconnect siya. Ito ka mahirapan na. Pag naging partner mo yung person at nagkaroon kayo ng problema, mas ito yung magiging reaction niya sa'yo. Hindi siya makikipagtalo. Magtatahimik lang siya. So, hindi mo talaga mararamdaman kung ano ba nangyayari sa kanya. Like, hindi mo rin alam kung ano talaga naglalaro sa isip niya. Kasi nagdi-disconnect siya. Hindi siya nagsasabi ng problema. So, mukha siya nonchalant. Parang walang pakialam. So, tingin ko yung emotional nature niya is kailangan pang i-improve. Kahit magaling siya makasama sa mga tao. The moment nasaktan siya, nagdi-disconnect siya. So, yung energy niya, hanggat okay sa isang place or sa isang grupo or nararamdaman niya yung tinatanggap siya ng mga tao, okay siya. But the moment na feeling niya, nire-reject siya, inaayawan siya, or pinagtutulungan siya, nagko-close off ang person. Hindi siya nagpapakita ng weakness, tinatago niya talaga yung kahinaan niya. Hindi ko ayaw niya ipakita yung weakness niya. Hindi ko malalim siya magmahal. Ayaw lang niya masaktan. So, pinaprotektahan niya yung sarili niya. Ko-close off siya. So, ano naman ang communication style ng person? Yung parang niya ng pakikipag-usap,
medyo, medyo lang mahirap. Wala naman tayong judgment. Papangitin na kita. The moon card kasi nandito So meaning, makakaramdam ka ng mixed signals sa person. Tingin ko kasi, bago siya mag-open up, kailangan niya maramdaman na safe mag-open up. Okay mag-open up. So, mas manahirapan siya mag-open up talaga. Possible yung mga sinasabi niya sa'yo, hindi siya diretsyo. Parang siyang cryptic. Possible hindi siya sa mga cryptic na mga messages. Parang siya may tinutumbok, parang siya may pinapatamaan, parang siya may sinasabi. Pero pag nakaramdam siya na safe mag-open up sa'yo, then parang siyang Pandora's box. O-open up niya sa'yo lahat. Hindi madaldal din talaga siya. Pag naramdaman niya safe mag-open up sa'yo or safe mag-open up. Possible lang, may mga binabanggit siya na medyo malalim. Mas wala yung person na to intuitive. Kaya niya talaga mag-read between the lines. Nababasa niya yung mga bagay na hindi sinasabi ng mga tao. So, magaling siya makiramdam. Possible creative din siya na person. Imaginative. Tingin ko lang, very private siya na person. And nagdadalawang isip siya magsalita. I mean, sa mararamdaman mo na parang may gusto siyang sabihin, then hindi niya itutuloy. Or may sinasabi siya, then puputulin niya. Or meron siyang binanggit, pero feeling mo ang labo, hindi mo pa rin mag-gets. Mysterious siya na person, yung energy niya. Malalim siya. Mag-isip. Kahit yung impression sa kanya parang siyang bata. Tingin ko, very deep energy siya. More old soul ang energy niya. So, bago mo siya makilala, possible ilang beses mo pa siyang kailangan makausap, ilang beses mo pa siyang dapat bigyan ng time para mag-open up sa'yo. Hindi ko kailangan ma-win mo muna yung trust ng person, and then pag nakuha mo yung trust ng person, feel niya safe mag-open up sa'yo, then magiging very generous siya sa pagbibigay ng mga impormasyon sa'yo. Kahit marami siya kakilala, marami siya mga nakasama, bilang lang sa daliri yung mga kaibigan niya. Mahalaga sa kanya yung trust. So, pag nakuha mo yung trust ng person, then madadalian ka makipag-usap sa kanya. So, yung communication style niya, medyo subtle. Pero bibigay siya ng mga hint, mga clue. So, para kailangan mo pang intindihin kung ano yung message niya. Pas mo na, pipil mo din yan. Pag may message ka niya, may feeling ka na meron siyang gustong sabihin dito sa message na to, hindi ko lang maintindihan kung ano. Or possible, isa siyang tipo ng tao nagsasend ng mga pwedeng quotes, pwedeng memes, pwedeng mga unpredictable na mga bagay. Kung may siya sa songs or music, possible may mapipil ka din na may connection kayo sa music. Hindi ka nagko-communicate siya sa'yo sa iba-ibang paraan, di lang sa words, pwedeng sa touch, sa eye contact, or kahit body gesture niya, yung galaw ng katawan niya. So kahit di kayo nag-uusap, basta magkasama lang kayo sa isang space, medyo magkalapit kayo, napipil mo parang nakikipag-usap na yung person sa'yo. Hindi mo maipaliwanag, pero may feeling ka na ko-connect kayo deeply ng person. Hindi mo siya personally ka-close, kasi hindi kayo close pa ng person. Pas mo naramdaman mo yun na lagi siya nakatingin. Parang may pinapahiwatig yung mga tingin ngayon. Pas mo mapapansin mo din yung action niya, may mga sinasuggest yung action niya sa'yo. Ngayon kung isa kang tao na talagang mala-investigador, mga gano'n, pinag-iisipan mo talaga, mapag-connect mo din yung mga galaw, maintindihan mo din sa dulo na, okay, yung kilos niya pa lang yun. Ibig sabihin, gusto niya talaga akong makausap or gusto niya kasama. Pag napag-aralan mo yung galaw niya, makita mo yung pattern ng galaw niya, and marirealize mo na may sinasabi talaga yung action niya sa'yo. Pagdating naman sa ano yung pinakakinakatakutan ng person, hindi ko may fear siya na ma-judge na hindi siya matalino or walang laman ng isip niya or walang sense na sinasabi niya. Think ko more fear niya yung ma-judge siya na wala siyang sense. Like wala siyang sense kausap, walang sense yung sinasabi niya sa isang bagay. May fear siya na ma-misunderstood, na hindi siya maintindihan. Lalo na may problem siya sa communication style niya. Yung communication style niya kakaiba. So possible may fear din siya na
Baka hindi siya maintindihan, misunderstood siya, ma-reject siya. Tingin ko mataas ng standards niya sa sarili niya. Ay may fear siya na mag-fail. So ayaw niya yung feeling na makikita siya ng mga tao na bumagsak. Like, mapahiya. Ayaw din niya yung feeling na mukha siyang kawawa. So kahit may problema siya, hindi niya papahalata. Kahit nag-struggle na siya, hindi mo mahalata kasi hindi niya papakita. Ay yung feeling na kinakaawaan siya. Ano yung nagmamotivate sa person? Hindi ko lang mamotivate sa kanya yung mga goals niya sa life kasi tingin ko mataas yung mga goals niya sa life. Lalo na kung isa siyang leader or meron siyang ginagawang project or business. Or sabihin na natin na meron siyang binibuild na something na tingin niya magtatagal after pa niya mawala sa mundo na to. Like nandun pa rin yung bagay na yun. So tingin ko yung passion ang nagmamotivate sa person. So possible marami siyang hobbies, marami siyang mga interests. And mataas ang leadership potential ng person. So, possible. Pag may mga tao na feeling niya umaasa sa kanya, dumidepende sa kanya, or ina-idolize siya, tingin ko na mamotivate din siya nun na maging the best version niya. So, isa siyang achiever, mataas sa mga pangarap niya, and gusto niya magkaroon ng impact sa mundo. Ito yung ayaw niya na makilala siya sa isang bagay. Gusto niya makilala siya sa maraming bagay. So, mamotivate sa kanya yung feeling na makaya niya yung mga sinabi niya sa sarili niya gagawin niya. Yung mga goals niya. Pag sinabi niya gagawin niya to, gagawin niya to. Pag sinabi niya bibili niya to, bibili niya to. So, ayaw niya kainin yung sinabi niya. So, yung mamotivate sa kanya is magawa niya yung mga sinabi niya. Yung mga pinangako niya sa sarili niya, yung mga pinangako niya sa ibang tao, or mga bagay na binitiwan niya, gusto niyang panindigan yung mga salita na yun. Think ko, marami siyang goals sa life. So, motivated siya ng passion, ng goals niya sa life, success, rather than impact, or bigger purpose pa. Hindi lang pagkita ng pera. Think ko yung motivation niya nanggagaling sa meron siyang maitulong sa ibang tao na mapapakinabangan ng ibang tao. Isa siyang visionary sa paningin ko. Ngayon kung bata ba yung person, pag lipas ng panahon, possible marami talaga siyang maisagawa. Marami siyang magawa. Marami siyang mapatunayan. Marami siyang maitulong sa ibang tao. Or matatawag siya na boss, leader, idol, master. Bakit master? Coach, hindi rin, teacher, yung mga possible labels na paniitag sa kanya, or role model. Yung sa number 9 position, ano yung pwede mong gawin? Like, ano yung magagawa mo kung siya yung maging person mo? Kasi mahalaga itong malaman paano ang approach mo sa kanya. Hindi ko kailangan mo siyang bigyan ng space na gawin yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. Kailangan mo din bigyan siya ng trust. Kasi ito yung pinakamahalaga sa kanya, itong word na to, trust. Tingin ko kailangan mo din maging flexible kasi yung person, tingin ko may side siya na nagko-close up siya. So, tingin ko kailangan mo maging very understanding, very supportive sa person. Bigyan mo siyang space kung feeling mo kailangan niya ng time para pag-aralan yung nararamdaman niya. Then, bigyan mo siyang space. So, parang huwag mo siya masyadong sakalin. Kung hindi siya kikipag-usap, then hayaan mo muna siya. Kung feeling masyado na matagal siya hindi nakapag-usap, then it's time na talaga na kulit-kulitin ng person. So, tingin ko kailangan lang niya makapil na safe and then mag-open up ang person. Lalo na kung wala kang judgment sa kanya. Lalo na kung willing ka makinig, then mag-open up naman ang person ang nararamdaman niya. So, payo sa'yo, maging patient. Kasi pwede maubos ang pasensya mo sa kanya. Pag pinag-aralan mo yung personality ng person, nahirapan siya mag-communicate. Tapos napaka-busy niya na person. Tapos ang dami niya pa makakilala. Pag pinag-aralan mo lang yung mga action niya, pwede mag-cause sa'yo yun ng feeling na uncertainty na paano ako makaka-sure na ako lang ang person nito. Yung feeling na yun, pwede ka makaramdam ng jealousy. So, kailangan manage mo din ang emosyon mo. And clear communication. Kung hindi siya marunong ng communication, nahirapan siya sa communication ng feelings niya, then at least ikaw kaya mo. Communicate mo sa kanya yung mga
kailangan mo, yung mga boundaries mo, yung mga bagay nagpapagulo sa isip mo. And kung hindi maintindihan ang sinasabi niya, and then i-clarify mo. Kung feeling mo may action siya magulo, then sabihin mo yung action niya, and then sabihin mo yung tingin mo sa action niya para maipaliwanag niya sa'yo kung ano talagang ibig niya sabihin sa action niya na lang. Para maiwasan na miscommunication, na hindi kayo magkagulo. So, number one, magiging struggle mo sa person is communication. Yung mixed signals, yung hindi kayo magkaintindihan kasi hindi maintindihan ang galaw ng person, hindi rin siya nagsasalita. So, makakatulong sa'yo yung i-open mo yung communication and maging clear sa pag-usap sa kanya para matutunan ng person kung paano yung pag-open up talaga. Yung pagsasabi ng feelings, paano talaga express yung sarili niya emotionally. Hindi ko expressive siya, like creative siya, pero pagdating sa emotions niya, medyo kinikip niya yung sa sarili niya. Paning trauma siya sa nakaraan, like, pwede siya na-traumatize sa past relationships niya na nag-open up siya ng feelings niya, pinagtawanan lang siya, or nag-open up siya ng feelings niya, and then ginamit yun against sa kanya. Like, kumbaga, nag-open up siya ng feelings, nagmukha siyang weak sa paningin ng person, and then ginamit ng person na yun, yung weakness niya, na para saktan siya. So, possible sa yung bagay na natutunan niya, like, defense mechanism niya na hindi ko sasabihin sa ibang tao kahinaan ko kasi gagamitin lang nila yung weakness ko laban sa akin. So, natutunan ng person na pag may problema, sarili na lang. Pag may mga nararamdaman, huwag nila i-share. Personal struggle, solution na lang mag-isa. And i-share lang niya yung magaganda, yung mga masasaya, yung mga maayos na nangyari sa life niya. Maganda message niya sa'yo. Anything. Please hold me close to your heart. Think ko very romantic talaga siya na person. And very loving person. And kung magmahal siya, malalim din. Maganda yung zodiac signs. Bago natin close na reading. Taurus. Scorpio. Gemini. Cancer. Virgo. Naku, Aquarius ang energy. More innovators, mga Aquarius. And para di siya mga visionaries. So, bigyan ka ng zodiac signs sa mga aangat. Kung ito yung napili mong group, pwede mo i-claim na kung nakapareho yung zodiac sign, then yun ang zodiac sign ng person. Yung zodiac sign pa rin zodiac sign mo or zodiac sign ng person. Nagkuha ko na messages from your personal, pero sa ibang reading yun, kukuha ko ng isang message dito para sa bawat group. Ito yung gagamitin ko sa messages from your person. Ngayon, kung may message siya sa'yo, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Sa messages from your person to, ha? I love to see you soon. Excited na siya makita ka. Pero wala na ako add sa reading. Group number 1. Bigyan kita ng nakikita ko sa mga cards mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko na lisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko na Lisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste. Sino ang next romantic partner mo? So you have to use your intuition sa mga messages na channel natin sa reading mo. Bigyan kita ng mga nakikita ko sa personality, sa energy, and more sa character ng person. So yung unang card dito, Page of Swords. I think yung person, may siya sa pag-aaral. May love for learning siya. Always a student. Hindi siya nahihiya na sabihin sa tao na, ay, hindi ko alam yun or hindi ako sure tungkol dyan. Titingnan ko check ko muna. Ayaw niya magmarunong. Ayaw niya mag-appear na alam niya lahat.
Feeling niya, madami pa siyang kailangan matuklasan. Kasi yung energy niya, isang tao na kahit matalino talaga siya, think ko very humble siya na person. Kahit mahalata mo sa paraan niya ng pagsasalita, na marami siyang alam, hindi niya yon talaga sinasabi na gano'n. At one point sa life niya naging problem niyang communication. Either nauutal siya, or nagka-problem siya sa pagsasalita, or may something na sa paraan niya ng pagsasalita na yun yung naging weakness niya. So ito yung magsa-stand out sa kanya. Is something sa paraan niyang pagsasalita. Kasi iba sa inyo possible na i-dialect ang person or foreigner, kaya nahirapan magsalita. Hindi ko kapag Tagalog. Pwede rin. Or mahilig talaga siya mag-aral. Gusto mag-aral ng iba't ibang languages, curious siya sa mga iba-ibang salita, or mahilig siya magtingin ng mga words, ano meaning ng words na to. Tingin ko lang isa siyang student of life. Marami siyang gusto matutunan, kahit anong edad pa niya. Gusto niyang matuto. Kung older person na siya, gusto niya matuto ng mga bagay-bagay, ng mga makabago. Kung namang younger person siya, gusto niya talaga mag-aral, gusto niya pang matuto. Isa siyang very intelligent na person, curious, may love for learning, and hindi nahiyang aminin kung hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Ano yung pinaka-greatest strength ng person? Think ko yung greatest strength niya is composed and kalmado. Kahit dumadating na sa point minsan na feeling niya china-challenge yung mga paniniwala niya, pinagtutulungan siya, or kina-question yung authority niya, kalmado pa rin siya. Kalmado yung approach niya sa mga bagay-bagay. Hindi siya nagre-react, pinipigilan niya magwala, pinipigilan niya maging violente. Hindi ko may control siya sa emosyon niya. Na kahit anong inis na yung nangyayari, or kahit anong pangit na nangyayari, hindi niya basta pahayaan ang sarili niya sumigaw, magwala. Meron siyang self-control. Hindi kong greatest strength niya is self-control, and hindi siya reactive, hindi siya madaling matrigger talaga. Nag-iisip muna siya bago magsalita. So bago niya sabihin na isang bagay, pinag-isipan niya ng ilang beses. Hindi ko mabilis din siya makarecover. Kung nag-fail siya ngayon, bumaksak siya ngayon, bukas andyan na ulit siya. Hindi siya natitinag ng mga pagbaksak. So kung meron man siya nararanasang mga dagok o mga pagsubok, madali siya nakakabangon. Madali siya mag-bounce back. So tingin ko isa siyang tao na malakas talaga yung fighting spirit. Palaban, tahimik lang siya pero gumagalaw siya. Work in silence yung pinaka-greatest strength niya. Quiet confidence, yan. Isa pa yan. Minigay ko kasi yung tingin ko. Hindi siya maingay, pero may ibubuga. Tingin ko may ibubuga siya. Tingin ko may gulat factor siya. Ano nga, may gulat factor. So, pwede siya ma-underestimate. Pwede. Pero, may gulat factor kasi siya yung hindi mo alam na marami siyang magagandang qualities na nandun talaga. Ano yung hidden weakness niya? Like, ano yung pinakasatingin niya, kahinaan niya as a person? Tingin ko kahinaan niya sa person is kahit magaling naman siya, kahit marami siyang magagandang qualities, kahit sabihin na natin na kaya naman talaga niya, matas pa rin pagdududa niya sa sarili niya. Minsan dinadaya niya yung sarili niya. Like, lagi sinasabi na, mamaya ko na lang gagawin yan, or bukas na, or siguro kailangan ko munang basahin ito, yung mga bagay na yun. Magawa siya mga excuses para hindi niya magawa yung bagay na kailangan niyang gawin. Kung sa relationship, ganun din. Kahit feeling niya kailangan ng kausapin yung partner, hindi niya pa rin gagawin. Feeling niya kailangan niya muna mag-ready, kailangan muna niya pag-isipan yung sasabihin niya. So, dadalawang isip siya. So, may tendency siya mag-procrastinate, i-delay yung mga bagay-bagay. So, yung tsura niya, kahit matagal mo nang kakilala yung person, feeling mo ang tagal-tagal nyo na nag-uusap, ang tagal-tagal nyo na nagkasama, parang wala pa rin nangyayari. Parang wala pa rin sinasabi yung person. Naka pa rin naririnig. Feeling mo nagdadalawang isip pa rin yung person.
tingin ko may fear siya na magkamali. Fear of failure, nandun din sa kanya. Kahit magaling siya, kaya naman niya mag-bounce back pag bumaksak siya. Ayaw pa rin yung feeling talaga nagkakamali. Ayaw niya pa rin yung feeling na bumabaksak. So, sa paningin ko, marami siyang mga pagdududa and tinatagalan niya talaga yung pagdedesisyon, procrastinate, nagdadalawang isip. And kailangan siya makapin na sure siya bago siya pumasok sa isang bagay. So, possible may mahirapan din siya sa pag-commit. Kung maging karelasyon mo siya, possible hindi madali yung dinaanan nyo. Like, maraming talagang mga buwan ang lumipas bago naging kayo. Lalo lang sa, ang tagal niya mag-decide, tagal niya mag-commit, medyo nagdadalawang isip pa siya. Anong tingin ng tao sa kanya? Wala si impression ng mga tao sa kanya. Dito impression ng mga tao sa kanya is mabait. Like kung maging partner mo siya, napakilala mo siya sa mga kaibigan mo, ang maririnig mo sa mga kaibigan mo is, mukha siyang mabait, mukha siyang gentleman, or kung sa babae mo, mukha siya talaga mabait na person, mukha siyang maalaga. Pero wala kang marinig na negative sa sinasabi ng ibang tao about sa person. So yung appearance niya, mukha siyang mabait, mukha siyang gentle, mukha din siya na hindi gagawa ng masama. Mukha lang siya na hindi mananakit, alam mo yan, tingin ng mga tao sa kanya. A good friend, madali siya makakasundo ng mga tao. Hindi ko likable person siya. So magugustuhan siya ng possible mga tao. Sample na nito, kung nasi maging partner mo siya, tingin ko approve siya sa magulang mo, approve siya ng mga kapatid mo, approve siya ng mga kaibigan mo, magugustuhan din siya ng mga taong nagmamahal sa'yo. Wala kasi sila makitang parang kapintasan sa kanya. Pero siya very nice person, very kind person, very compassionate. So very positive ang energy niya. Yung aura niya is more mabait, nagpapakita na isang mabait na person na parang hindi naman gagawa ng bad. Payo ko pa rin kilalanin, syempre. Alam mo yun? At kasi maamoy mukha niya, or mukha siya nakasmile, or kung sa babae, mukha siyang mahinhin, or more lang mabait, nagsura niya. Parang innocent looking, parang innocent. Pwede din siyang baby face, pwede rin. Or kung hindi man baby face, maamo lang talaga yung mukha niya. Kaya na mapipil mo sa kanya emotionally. Tingnan mo, mapapansin mo sa kanya na pag binibigyan mo siya ng compliment, sumasaya yung person. hindi naman sa madali siya mauto. Hindi na. Mapangiti lang kita. Tingin ko lang, parang yung happy feels sa kanya yun. Napapasaya sa kanya yun. Na-appreciate siya. So, pag sinabi mo sa kanya, ang sarap ng luto mo, or ang ganda naman ng regalo mo, or ang sweet mo naman, tingin ko, sobrang saya na ng person. Natutuwa siya pag na-appreciate siya. So, pagbigyan mo siya ng compliment, pinuri mo siya, sinabihan mo siya ng mga positive tungkol sa kanya, or sa action niya, kung magiging masaya yung person, and hindi mapipigilan yung sarili niya na lalong gumawa ng action na mamotivate siya ng mga compliments. Mas maganto din siya natuto ng bata siya. Like nung bata pa siya, nabibigyan siya ng pagmamahal ng magulang niya kapag gumagawa siya ng something na mabuti, kapag meron siyang nagawa na tama, at napansin ng magulang niya, ang saya niya. So yung validation niya nanggagaling kapag binibigyan siya ng compliments. Ang negative lang dito is possible, magkaroon siya ng tendency maging people pleaser na para lang hindi magalit yung mga tao sa paligid, ipiplease niya yung mga tao. Like kung si boyfriend yung person, example lang to, kung si relasyon yung person, and feeling niya magagalit yung parents mo kapag hindi ito ginawa, then possible gagawin niya yun. Para lang pasaya yung magulang. Para maging masaya ka, possible pasaya hindi yung mga taong nagmamahal sa'yo. May lang ayaw yung feeling na merong hindi boto sa kanya, or may isang tao na hindi siya nagugustuhan. Naapektuhan siya ng isang negative na comment. Isang possibility. Kung kahit ang dami na niyang mga na-receive ng mga appreciation, dami na nagsabi magaling siya,
Isang tao lang na hindi nag-approve sa kanya, tingin ko mababother na siya. Maapektuhan na siya ng todo. Isang possibility. So emotionally, tingin ko, masaya siya pag efforts niya napapansin, bibigyan siya ng mga compliments o papuri, or feeling niya na-appreciate siya. So more siya sa appreciate. Na-appreciate siya. So more action-oriented ang person. Kung magmamahal siya, makikita mo sa action ng person. Kung love ka niya, possible pagluluto ka niya, or sasama ka niya sa magandang place, or gagawa siya ng action na magpapakita may pagmamahal siya sa'yo. Tingin ko lang, after ng action na yon, gusto niya makarinig ng positive na feedback sa'yo na nagandahan ka sa pinuntahan niyo, na sweetan ka sa action niya, or nabaitan ka sa kanya. May mabanggit ka lang na magsasabi sa kanya na tama yung ginagawa niya, may tama siyang ginagawa. So, pinakaayaw niya, hindi siya pinapansin. So, ito yung trigger ng person. Let's say, compare mo siya sa isang tao. Like, buti pa si ganito. Buti pa yung partner ng friend ko, ganito. Hindi ko ito yung trigger niya. Compare na siya. Like, ipaparamdam mo sa kanya na buti pa ibang tao may effort sa akin kaysa sa'yo. Yung mga ganun. Or buti pa yung kaibigan ko ginawa to sa akin. Or buti pa ibang tao makikinig sa... Or compare lang siya sa effort ng iba. Hindi ko ayaw niya yun. Or either yung feeling na hindi napapansin yung mga effort niya. Like hindi napapansin. Binabaliwala yung mga pinaghihirapan niya. So kung gawa siyang effort sa'yo, tingin ko, nag-expect din siya na kahit thank you, kahit na konti man lang appreciation. Ayun lang yung feeling na nababaliwala siya. O hindi siya binibigyan attention. So possible seloso din ng person, or kung sa babae, seloso din siya. Mabait siya, mapagbigay, pero hindi siya nabigyan ng attention na kailangan niya. Kung nahihirapan din siya emotionally. So, ito nagtitrigger sa emosyon ng person. Feeling kinukumpara siya sa iba, or feeling na walang pa siya nagawa, tama, or yung mga paghihirap niya is nabaliwala. Or kukumpara mo siya sa ibang tao na mas better yun kasi sa kanya. Tingin ko ito yung mga bagay na magtitrigger sa kanya. Ngayon, tingnan natin ito yung mga natitirang cards dito. Pag-usapan natin communication style ng person. Tingin ko, maganda naman yung communication style niya. Kakaintindihan naman kayo. Two cups yung card niya dito nga. So, sign na to na mas gusto niya yung one-on-one conversation. Like, mas comfortable siya pag isang tao lang yung kausap niya. Kaya grupo ng tao. So, possible, mapapansin mo pag magkasama kayo, very open in person. Pero pag may mga ibang tao na, pakiramdam mo, tumatahimik siya. Magpapalapit ka sa person. Isipinin mo siya yung tao na nakakaintindi sa'yo. Or kung hindi man kayo nakikita face to face talaga. Ganun pa rin, kahit sa online, mapifeel mo malapit siya sa'yo and natutuwa kang ka-chat ang person. Nag-enjoy ka sa mga batuhan nyo ng mga messages. Pili mo lang, may kaibigan ka din. Hindi lang siya someone na special sa'yo. Pili mo may friend ka din. Pinakatakot ng person. Tingin ko takot ng person is magkaroon ng maling decision or wrong move or may gawin siya action and then mapahamak ang ibang tao. Fear niya is yung magkamali siya ng decision, makagawa siya ng maling action, napagsisihan niya, or makagawa siya ng bagay na mali, na tingin niya makaka-apekto, hindi lang sa kanya, kundi sa maraming tao. So, takot siya magkamali. Takot siya mag-fail and gawa ng wrong move. And, at takot din siya na hindi niya ma-meet yung expectation mo or hindi niya ma-meet yung expectations ng ibang tao. Ano yung nagmamotivate sa person? Hindi ko lang ma-motivate sa kanya is yung mga tao nagmamahal sa kanya. Yung motivation niya hinuhugot niya sa mga tao. Like, kung partners kayo, that ikaw ang nag-motivate sa kanya. Ikaw ang nabibigay inspiration sa kanya. Kahit tinatamad siyang bumangon, kasi tinatamad siyang pumasok. Pag naisip niya yung mga goals niya together, like yung mga plano niyo, napapabangon ng person. Pag naisip niya yung mga kailangan gawin, or lalo yung mga
bagay na inaasa mo sa kanya, gumagawa siya talaga ng action. So, motivate sa kanya, family niya, kung single ang person, or kung kayo na, then ikaw. Or kung may family kayo, then family niyo. So, more tao magmamotivate sa kanya. Pag siya ka mamamotivate, doon siya humuhugot ng motivation, doon siya humuhugot ng lakas para gawin yung mga bagay na kailangan niya gawin. Yung para kanino ka bumabangon, yun yung nagmamotivate sa kanya. Hindi siya more yung success, hindi siya gusto niya makilala, hindi dahil gusto niya maging matagumpay, more gusto niya mapasaya yung mga taong mahal niya. Ano yung pwede mong gawin? Like, kung siya maging partner mo, anong pwede mong gawin? Hindi ko maganda siyang partner. Sa itsura lang ng mga cards niya. Kasi si King of Pentacles nandito So, kung babae siya, wife material siya. Kung lalaki, husband material. Dahil, willing siyang makipagtulungan, and hindi lang sarili niya, iniisip niya yung impact ng action niya sa partner niya, sa ibang tao. So, maganda siya, diba na, kapareha. Yung kung asawa mo tinatanong mo, like, let's say na, kasi yung topic natin, next romantic connection. Pero let's say pumunta ka sa sariling asawa mo naman talaga yung tinatanong mo, then pwede may claim na, ito na yung asawa mo. Kung may asawa ka na sa time na to, pwede claim na siya ngayon, na wala nang next. Siya na talaga yung dinidescribe natin. Diba? Yung mga general readings kasi depende ko ano yung topics. Sasagutin ko yung topic na pinag-uusapan natin sa reading. And ikaw pa rin kasi nakakaalam ng sitwasyon. So kung punta ka sa reading, gusto mo lang marinig, and iniisip mo yung person dinidescribe ko, yung partner mo, yung pwede may claim na siya yun. Tingin ko kasi marriage is more siya boundary. Pag pumasok ka sa marriage, tinanggal mo na rin yung ibang options mo. So yung ibang potential, wala na yon, natanggal na yon. So maganda din yung marriage kasi natatanggal yung stress ng kailangan mo mag-decide. Kasi may decision ka na. So, lahat ng action mo, simula ngayon hanggang sa future, ko-connect na lang sa partner mo. Mababawasan na yung mga stress mo sa pag-iisip ng ibang bagay dahil may pagtutuunan ka na ng pansin. Kaya lang yan sa'yo. Kung may partner ka sa time na to, nandito ka sa reading, may asawa ka na, may partner ka na, then walang masama na ituon mo attention sa pinili mong kaparahan. Ngayon ko lang may partner nga ako pero iwalayan ko na kasi kasi nasa separation ka or wala silang anal ka, separated or single ka na, naghiwalay na kayo ng partner mo, then ang tinatanong mo, next romantic connection. Then binigyan kita naman. Tingin ko personality and character niya. Tingin ko lang magagawa mo para sa person is kung maging partner mo siya, i-keep mo yung mga promises mo. Tingin ko kasi mahalaga sa kanya yung loyalty. Gusto niya yung loyal ang person. And gusto niya ng taong maasahan. So, gagawa siya action para sa'yo. Nag-expect din siya na gagawa ka action para sa kanya. Yung give and take kayo. Hindi lang siya yung magpapagod. Ikaw din. Ang gusto niya yung feeling na nire-respeto siya. So, ayaw niya pinapahiya siya. Ayaw nga niya naririnig na may mali siya. Pero kung may mali siya, wala masamang sabihan. Tingin ko lang. Ayaw lang yung feeling na itatama mo siya sa harap ng mga tao. More gusto niya one-on-one, kayong dalawa lang. Kung may problema ka sa kanya, may issue ka sa kanya, ang gusto niya, kayong dalawa lang mag-usap. Hindi mo kailangan siya ipahiya sa ibang tao. So, tingin ko kailangan mo sa kanya maturity sa pag-handle ng connection. And reliability, so may maasahan ka din. Partners talaga yung pakiramdam niyo. Like, gusto niya din ng equal partner. So, pag naging kayo, kailangan bigay mo din sa kanya yung effort na binibigay niya sa'yo. And consistency. So, hahanapin din niya sa'yo yung consistent effort. Gusto din niya yung nagsishow up ka sa connection. Yung parang, hindi lang siya yung mag-isa. Gusto niya pareho kayo nagtutulungan. Gusto niya talaga ng partner na maaasahan. So, yung effort na ibibigay niya sa partner, and expect niya yung effort din na yun, ibibigay sa kanya pabalik.
And ayaw niya ng drama. So possible, gusto niya yung like na tahimik, peaceful lang, walang awayan. Kaya maganda siya. Tingin ko yung energy niya maganda siyang long-term partner. So parang wala ka magiging issue sa kanya. Maliban na lang doon sa feeling niya nag-fail siya. Tingin ko yung magiging issue niya yung pag nagkamali siyang desisyon, possible makita mo siyang parang sobrang lungkot or sobrang down na down. So wala mo na palakasin ang loob niya and i-motivate ang person. Kasi ma-motivate naman siya ng mga deep connection, mga tao. So kailangan niya ng support, kailangan niya lang ng tao na makikinig sa kanya and magtitiwala sa kanya. Ang ganda ko ng message dito, may sasabihin ng person na to, na dinidescribe natin sa meeting. Bigyan din kita ng zodiac signs. Bakit ayaw mo akong pansinin? So ayaw niyang dinededma siya. Ayaw niya hindi pinapansin effort niya. Hindi ko pinakaayaw niya sa lahat yung nire-reject siya or hindi siya pinapansin. So pag magkaaway kayo, hindi mo siya kinakausap. Tingin ko na nahihirapan siya. Ayaw niya yung silent treatment, ayaw niya yung feeling na wala na siyang halaga or lahat ng pinaghirapan niya itatapon na lang. So, tingin ko ito yung pinaka-trigger niya, yung hindi mo siya pinapansin. Maganda ko zodiac signs para sa group na to. Capricorn, Scorpio, Pisces, Taurus, Aquarius, Libra, ano ko isa? Virgo. Magkata ko sa message dito. Ito yung gagamitin ko sa messages from your person. The upcoming color yellow mo. Ganda. May sasabihin siya sa'yo ngayon. Ngayon, sa time na to, ano yung gusto niya sabihin? My heart never forgets you. Lalim. My heart never forgets you. Hindi ko loyal siya na person. So, pag minahal ka niya, hindi ka niya makakalimutan. Let's say lang ha. Kasi next romantic connection, let's say maging partner mong person. Kahit maging ex mo yung person, think ko pag minahal ka niya, forever kang mananatiling special sa heart niya. Kung ano may pinagsamahan niyo, is ito-treasure niya. So, ito yung mga ex na hindi gagawa ng something or hindi ka sisiraan sa ibang tao. Mag-work yung connection or hindi mag-work ang connection. Pag minahal ka ng person, irerespeto ka niya. Pero wala na ako as sa reading, group number 2. Binigyan lang kita ng mga nakikita ko sa mga nakuha natin ditong cards. You have to use your intuition sa mga messages na na-channel natin sa reading na to. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa yung reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko. lanisataro@gmail.com or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lanisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to reading group 3 sa baktan sa topic. Sino ang next romantic connection mo? May nag-iingay sa background. Parang nagwawala. Baka may ayaw na magkaroon ka ng bagong connection. Pwede na kita. So, una card mo dito, lover's card. Tingin ko lang medyo complicated yung connection niya. Like, mag-umpisa kayo na medyo maraming problema. Tingin ko yung person is determinado. Malakas ang loob. At kahit may mga challenges, may mga bagay na nakapigil sa kanya na gawin isang bagay, tumutuloy pa rin siya. Ito yung tutuloy ako may kasama or wala. So, tingin ko isa siyang tao na malakas ang loob, kaya niya pagtanggulan sa sarili niya, hindi siya natatakot magsalita. Kung mayroong mga nang-aaway sa kanya, tingin ko ang harapin niya din talaga yun. Tingin ko hindi siya magbaback out sa
problema or hindi siya aatras. Tingin ko hindi siya duwag. Tingin ko matapang siya na person. Ang negative nito is palaaway, mga nagbabasag ng bote, mga pwede lang kita. Tingin ko lang kasi meron siyang anger, yung galit na possible nandun, na pag na-trigger mo yung pinakagalit ng person, pwede siya talagang mag-snap. Pwede. And trigger warning. And ikaw pa kasi nakakaalam. Tingin ko lang meron siya anger issues. So, mabait siya, hahabaan yung pasensya niya. Huwag lang talaga siya abot doon sa sukdulan ng piko na siya. Pwede siya mag-snap. Pwede. Tingin ko yung greatest strength niya is malakas ang loob niya. Palaban siya. And alam niya matapang siya. Alam niya na kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. Yung greatest strength niya is malakas siya na person. Like physically malakas siya. Emotionally malakas siya. And takot din siya doon kasi passion strength card niya, may Leon. So, mas siya magalit. Ang greatest strength niya, yun din weakness niya. Kung kasi malakas siya na tao, pwede niya na-control yung lakas na yun, pwede din siya makapanakit. Hindi ko magkakaroon siyang power sa relasyon. Alam niya yun na. Siya yung merong power sa relasyon. Ano yung pinaka-weakness niya? Think ang weakness niya is, nanghintay siya ng perfect moment. And, minsan dinedele niya yung mga bagay-bagay. Think ko marami siyang opportunities na pinapalampas. Kasi hindi niya na-spot yung opportunity or feeling niya, wag na kaya muna. Hindi pa siguro time. So, medyo nahirapan siya na sunggaban yung mga opportunities. Focus siya sa stability, sa kaperahan. Napapabayaan niya minsan yung connection. May side din siyang practical. So, yung weakness niya is more, hindi niya mabalansa, mabigyan ng time yung connection. May tendency siya na ilagay lahat ng oras niya dun sa pagtatrabaho. Think ko meron siyang issue sa managing ng time or sabihin natin ng priorities. Minsan naguguluhan siya kung ano talaga ipaprioritize niya. Ano yung possible tingin sa kanya mga tao? Hindi ko nakikita ng mga tao na independent siya, kaya niya yung sarili niya. Reserved na person, hindi naman siya pala away, more tahimik. And mahirap siyang basahan. Yung iba tao takot sa kanya. So, possible pag nakilala mo siya, makaka-feel ka din ng takot. Feeling mo ang tapang niya or matapang yung eyes niya. Or may something sa kanya na feeling mo malakas. So, umpisang mamit mo siya, hindi mo pa siya magustuhan na. So, baka maisip mo parang, ang hirap maging partner nito. Parang hindi ko to kaya. So, makaka-feel ka na hindi mo siya kaya. Ang tingin ng mga tao sa kanya, willing siya mag-walk away, hindi siya magsisettle down, hindi siya basta mag-stick sa isang bagay. Tingin ng mga tao niya, pag sawa na siya dito, ibanan na niya. Or pag ayaw na niya, alis na siya. So, pwede meron siyang bad reputation. Pwede. Na may pagka-heartbreaker siya, may pagka-player, or marami siyang mga nakarelasyon. Pwede rin. Ang ganun lang yung impression mo sa kanya na parang hindi siya magsiseryoso. Ang tatanong kasi natin impression. So, possible meron ka impression na baka iiwan din ako ng person na to or hindi ako nito siseryosohin. And you have to use your intuition. Kahit close ka sa kanya, nahiya ka magtanong. Yung feeling lang na nakakahiyang mga abala. Kahit partner mo siya, feeling mo na kailangan mo pa mag-ask ng permission. Natatakot ka lang na i-cross yung mga boundaries ng person. Like, pag sinabi niya sa'yo na kailangan kong gawin to, dito muna ako, hindi ka na nagtatanong. Ayaw mo na usisain. Kasi tatras ka naman sa kanya, and may possibility na hirapan ka din na kulitin siya kasi may takot ka nararamdaman sa kanya. Tingin ko lang, may feeling ka na pag kinulit mo siya, maging cold siya sa'yo. Like, hindi ka na niya kakausapin. Feeling mo lang yung person mabait, pero masama siya magalit, or feeling mo lang yung person strong sa boundaries, ayaw niya na pinapakialaman siya. May mga times sa pag-connection mo siya sa mga bagay-bagay, feeling mo, ayaw niya magpaliwanag. Medyo cold ang energy ni Queen of Swords minsan na. May wisdom naman siya kasama. So, meaning, hindi niya na pinapaliwanag yung mga bagay-bagay. And, hindi niya gina-justify yung mga action niya. Kung feeling niya, pareho kayo nasa same page, then magkakaintindihan kayo. Kung medyo magkalayo kayo, let's say lang,
magkalayo kayo, like, magkaiba kayong direction sa buhay, magkaiba kayo ng status sa buhay, hindi ko mahirapan kayo ng contest sa pag-connect. Kasi magkaiba kayo ng wavelength na mahirapan kayong dalawa. Pero wala si pareho na kayo mature, pareho na kayo nasa level ng maturity, nag-meet kayo na ready na kayo sa relationship, tingin ko makakasundo mo siya. Kasi maintindihan mo rin yung importansya ng boundaries, na pag may mga personal siyang gagawin, kailangan niyang bigyan ng time yon, and hindi mo siya kailangan abalahin sa time na yon. So sa iba, tingin nila parang may attitude siya. Pero sa'yo, kung ikaw ang partner niya, makikita mo na hindi naman ganon. Mahalaga lang sa partner mo yung oras. Mahalaga lang sa kanya yung time, ayaw niya nag-access ng oras. And alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin. Hindi mo na masaya siyang kausap kasi parang nag-e-enjoy ka sa naririnig mo sa kanya. Like yung paano siya magsalita, way niya mag-express ng sarili niya is nakakatuwa. Tingin ko, minsan pa nag-usap kayo, ayaw mo na magsalita, gusto mo na lang makinig. Magaling siyang storyteller, at magaling siya sa communication, magaling siya magkwento. Makwento siya talaga. Or magaling siya sa public speaking. So sobrang ganda niya lang magsalita, parang gusto mo na lang makinig. Tingin ko parang gusto mo na lang pakinggan siya. Ano yung takot niya? Tingin ko yung takot niya is hindi niya mabigay yung life na pinapangarap mo. Like, kung ano yung in-expect mo sa kanya, hindi niya maibigay. Yung expectations lang na hindi ma-meet. Kung let's say meron kang in-expect na mangyari sa inyong dalawa na maganda sa future, and hindi niya naibigay yun, hindi ko yung fear niya. Hindi ko may takot siya na mawala yung pagmamahal ng family niya sa kanya, or kung may binubuo siyang family, ma-broken family, or magalit sa kanya yung mga taong mahal niya. Kung ikaw yun, then takot siya magalit ka sa kanya. Like, isumpa mo siya, yung biggest fear niya. Or sumbatan mo siya, or feeling mo na sira ang buhay mo dahil sa kanya. Tingin ko yun yung mga takot mo. Magpahiya siya sa'yo, or magpahiya siya sa ibang tao. Kung may mga pinangako siya, ayaw niya yung feeling na kinain niya yung sarili niya sa salita. Like, parang wala siyang paninindigan. Takot din niya is yung makaharap siya ng taong mas strong sa kanya. Yung parang mamit mo yung kamatch mo. Pero sa love ito din, makamit siya ng babae na kaya yung personality niya. So yung biggest fear niya na mawalan siya ng power sa sitwasyon. Or mapil niya lang na under siya. So yung takot niya is mawalan siyang silbi. Maging useless siya. May fear siya na rejection. And may fear siya na ma-abandon na. Like, maiwan siya dahil wala siyang pakinabang. Tingin ko ito yung pinakatakot niya. Ano yung nagmamotivate sa kanya? Hindi ko na mamotivate ang person doon sa feeling na ayaw niyan umabot sa point na pag matanda na siya, wala na siyang magagawa. So, nagmamotivate sa kanya is habang bata pa siya or habang malakas pa siya, kaya niya pa. So, nagmamotivate sa kanya is yung feeling na nasa tabi ko pa yung oras. Yung parang time is on my side. Yung may oras pa para magawa ko yung bagay nito. Hindi ko nagmamotivate sa kanya is yung mga pangarap niya. Yung mga dreams na ayaw niya yung mangyari na matulog yung mga pangarap niya. So mga ito, nagmamotivate sa kanya is yung mga nakita niya sa ibang tao na magaganda yung buhay nila, maayos yung buhay nila. Gusto din niya maging katulad nila. Think ko gusto niya magkaroon ng magandang buhay, peaceful na life, and walang problema sa kaperahan. Yung maayos na buhay talaga. And more siya personal. So, gusto niya yung gawin yun dahil gusto niya mapatunayan sa sarili niya na kaya niya din gawin yun. Like, more kung kaya niyo, kaya ko rin. So, yung mamotivate sa kanya is patunayan na kaya din niya. And meron din siya magagawa sa buhay niya. Like, maabutin niya yung matataas sa mga pangarap. Ano yung pwede mong gawin kung siya yung partner mo? Hindi ko pwede mong gawin is kung na-intimidate ka sa kanya kasi tingin mo strong person siya and nakakatakot siya, tingin ko makakatulong sa iyo is communication. Sabihin sa person kung may mga times na nakakaramdam ka na. And i-work mo yung insecurities mo. Kasi kung strong personality yung person, pwede ka talaga ma-insecure. Kung feeling mo na may mga bagay siyang tinatago, then kailangan mo din matutong mag-trust sa person or magkaroon ng faith sa relationship. Ngayon, kung nahirapan ka dito, then makakabutin
mag-build ng connection sa person. Kung hindi mo man siya lagi nakakasama kasi busy siya and ayaw niya pinapakialaman siya, spend quality time na lang. Kung magkaroon kayo ng time together, then doon kayo bumawi, doon ka mag-connect sa person, doon mo sabihin yung mga nararamdaman. Seven of Swords kasi to, strategy. So, kailangan mo ng strategy sa person. Kailangan mo talagang mag-isip ng mga paraan para ma-push ang person na magsabi sa'yo, mag-open up sa'yo, or magbigay lang ng sign niya kung ano nangyayari. Hindi ko kailangan mo kulitin ng person paminsan-minsan. Utakan siya talaga. Ilagay siya sa sitwasyon na wala na siyang choice kundi magsalita or magsabi. Kasi kung hindi ka mag-isip ng paraan, possible, mahirapan ka makuha yung gusto mo. Like kung gusto mo siyang makita, nahirapan ka sa schedule ng person, isa kailangan mong inisip ng paraan para mapapunta mong person sa'yo. Hindi mo siya magdahilan na, more lang, mag-strategize ka. Kung talagang feeling mo kailangan mo na makausap ang person, di ka naman niya talaga nabibigyan ng oras, then kailangan mag-isip ka ng paraan, paano kaya kami makakapag-usap ng person at paano kami magkikita. Hindi ko magiging problem mo sa kanya is busy siya na person and minsan self-centered siya, nakasarili minsan. Parang gusto lang niyang i-focus attention niya sa ginagawa niya. And mataas siya sa boundaries, so may mga times ayaw niya talagang i-bend yung mga batas niya. Yung parang ayaw niyang gawin yung isang bagay dahil napipilitan siya or kahit sino pa nagre-request. Pag sinabi niyang ganito, medyo may side sa kanya, di siya flexible, minsan makitid ang isip niya minsan. So pag nag-iba yung plano niyo, ayaw na niya ituloy. May mga possibilities na gano'n. Kung maging karelasyon mo siya, kailangan medyo malakas ang loob mo, mahaba ang pasensya mo, and hindi ka napipikon, chill ka lang, relax ka lang din, and hindi mo pinipersonal yung mga ibang bagay na ginagawa niya. Baka hindi ka nag-overthink or iwasan mo mag-overthink. And wino-work mo yung mga insecurities mo kung natitrigger ka niya. Bibigyan kita ng zodiac signs sa reading na to. Pero bago yon, bigyan kita message ng person mo. Sabihin mo sa kanila, taken ka na. Demanding, nakatakot na. Utusan ka. Hindi ko masasabi ng umuutos siya. Hindi naman. Tingin ko lang may power. Very powerful person. Mararamdaman mo yan na pag sinabi ng partner mo, punta ka doon, gawin mo to, isuot mo yan, kainin mo to, parang wala kang magawa, sunod ka lang na tingin ko, pag na-meet mo siya, submissive ka sa kanya, hindi mo maintindihan, pero gusto mo lang siyang sundan. Hindi dahil na talagang takot ka, natutuwa ka lang din sumunod. Ano nga, yung feeling ka lang start na wala nang masama kung sundin ko siya. Sa mata ng mga pamilya mo, inisip nila na control ka ng partner mo, mahigpit ang partner mo. O pero sa mata mo hindi Hindi mo siya nakikita ng gano'n. Nakita mo siya, smile ka niya. Kakaiba. And ngayon, ito yung messages na gagamitin ko sa messages from your person. Pero mag-add ako ng isa dito sa reading. Kung may sasabihin siya sa'yo, ano yun? Bigyan mo pa sana ako ng chance. Ngayon, pag-aralan mabuti, possible magkakaroon siya ng maraming mistakes talaga. Kasi ganito yung personality niya. So may mga times na possible, mapikon ka sa kanya, mainis ka na rin. And may mga times, pwedeng dumaan kayo sa separation or breakup. Tingin ko lang, kung mahal ka niya talaga, always hingi siya sa'yo ng second chance. Always siyang gagawang paraan para ma-win back ka. Possible na re-realize niyo yung mga pagkakamali niya. Tingin ko lang, willing naman siya mag-sorry kung na-offend ka niya, nasaktan ka niya, or may nagawa siya mali sa'yo. Hindi naman siya na titiisin ka niya talaga. Tingin ko, willing siya tumanggap ng pagkakamali. Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio. Possible din mangyari na kung maging next partner mo siya, maging ex mo siya, karoon kayo ng opportunity like mag-reconnect, nagkabalikan. So, pwede maging next romantic partner mo din is partner mo. Maging partner mo na. Ex mo.
And ikaw nakakaalam kung babalikan mo ba yung tao na yun. Babalikan mo ba yung ex mo. And ikaw magde-decide. Pero wala na ako as sa reading. Bigyan lang kita ng nakikita ko sa mga cards mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ka, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste.